Rebecca's POV. 2 linggo na, ni hindi man lang ako pinapansin ni Vladimir. Ma'am, anong gagawin ko? Relax lang dear. Sinabi naman niya sa'yo hindi ba na marami siyang ginagawa sa kumpanya? Lalo ng Old Master Duralde. Wala nang kwenta. Pero ma, umuwi si Vladimir sa bahay nila ni Talia. Nandun niya si Talia. Hindi ko gustong dahilan niya na kapag nalaman daw ng walang silbi niyang ama na maghihiwalay na silang dalawa, baka daw hindi matuloy ang paghihiwalay nilang dalawa. Ma'am, hindi ito maganda. Dapat tinatanggap na ako ng Old Master Duralde na akong mahal ni Vladimir, hindi si Talia. Sa ginagawa ngayon ni Vladimir, baka mawala lang lahat ang pinagpaguran natin. Hindi ako makakapa. Biglang bumukas ang pinto upang matigilan ako at makakatikim sana na sampalang buwisit na katulong na wala ba siyang kamay upang kumatok muna. Pasalamat siya dahil nakasunod sa kanyang aking kinikilalang ina ngayon, si Ma'am Rosa. Pasensya ka na iha, biglaan itong pagdalaw namin kasi namiss na kita. Lapit nito sa akin at niyakap ako. Lalo ng apo ko. Nasaan si Thomas? 2 linggo din kayong hindi nakauwi sa atin. Tapos na din yung pinaparenovate mo malaking silid para sa'yo iha. Nais ko sana itong sagutin ng pabalibag dahil nga kumukulo ang dugo ko. Ang babaeng nasa harapan ko, hindi ba anak niya si Talia? Si Talia na lahat ata ng swerte ay nasa kanya na. Pero nang makilala niya ako ang kamalasan niya. Ngumiti ako at napabeso dito. Pasensya na ma'am kung hindi pa ako makakauwi. Medyo kasi nahuhomesick po talaga ako. Nauunawaan ko iha. Ngunit sa amin ka magsiselebrate ng Christmas na parating ha? So, sure po ma'am. Si Thomas nasa bakuran po. Sa nais ko na talaga siyang mawala sa paningin ko. Talaga naman kasing apo niyang totoo ang batang yun. Pakihatid si mami sa bakuran. Umalis naman ito na hindi namin sinundan ni mama. Siyempre, hindi mo tutuparin ang sinabi ng impostor mong ina na doon ka magpapasko sa bahay noon. Siyempre naman ma, medyo hindi ko nga gusto na magkunwari kang anak niya. Pero since na may sakit sa puso si Rosa, ayos lang sa akin. Hindi magtatagal, mawawala na din siya sa mundo. Ikaw ang nag-iisang kikilalanin bilang tagapagmana ng kumpanyang Buenavista. Walang kay Shut up! May makarinig nga niyan sa'yo. Upo ko sa upuan. Naiinis ako. Ang tagal nang hindi ko nasisilo ng tuluyan si Vladimir. Anong gagawin ko? Nakakainis. Kung patayin ko na lang kaya yang si Talia. Para tuloy nang wala na akong poproblemahin. Yan ang mali mong gagawin. Singit ni Dad. Lumapit siya kay Mama at hinalikan ito sa pisngi. Inis naman na binura ni Mami ang hinalikan ito. Mas mapapadaling lahat kung tuluyan na masira ang pangalan ni Talia sa pamilyang Duralde. Diba? Mas magandang paraan yan, Rebecca? Tsk, gusto mo lang na humihinga yung alaga mo, Walter. Saway ni Mami dito. Hindi ako nag-iisip nga kung anong gagawin. Hindi nga magandang patayin sa ngayon si Talia. Alam ng lahat na meron kaming alitan at baka ako pa ang balikan. Hanggang sa ngumisi ako nang makita ko sa bintana si Thomas. Si Thomas ang dahilan kung bakit dinadalaw ako ni Vladimir. At ayos lang na umapak ako sa pamamahay ng pamilyang Duralde dahil kay Thomas. Kitang-kita din na mahal ng pamilyang Buenavista si Thomas. Bakit hindi na lang si Thomas ang gamitin ko ng tuluyang masira ang pangalan ni Talia sa kanila? Nalaman ko sa sekretary ni Daniel ang paborito nitong pagkain. Bakit hindi mo nalang bilhan siya ng ubi cake na ginagawa mismo ng kapatid ng dating asawa ng Old Master Duralde? Balita ko hindi lang paborito ito ng Old Master Duralde, kung hindi paborito pa yun ni Vladimir, Rebecca. Si Papa. At ngayon lang niya ako binigyan ng idea ang ganito. Sabi nga, hulihin mo sa pagkain ng isang lalaki at pati puso niya masusungkit mo. Ano sa tingin mo, Rebecca? Napapangiti ako. Ang boring ng idea ni Papa pero may punto siya. Talaga bang yung ubi cake na yan, paborito ng Old Master Duralde? Baka maling nakuha mong impormasyon, Dad. Mapahiya pa ako. Sigurado ako. Bakit mo ko tinutulungan ngayon, Dad? Ano ka ba, Rebecca? Kailangan ko pa ba yung sagutin? Simple lang. Ikaw ang biological daughter ko. Walter, nandito mag-asawang Buenavista. Shh! Awat ni Mama sa kanya. Lumapit sa akin si Dad at tinapik ako sa balikat. Mas maganda na kumilos tayo sa malinis na paraan, Rebecca. Hindi magtatagal, masusungkit mo talagang pagmamahal ni Vladimir. Hinay-hinay lang. Aalis na ako. Pagkaalis ni Papa? Ano sa tingin mo, Ma'am? Ubi cake na gawa ng kapatid ni Natalie? Imposible ang sinasabi ng Papa mo. Simula nang mamatay ang ina ni Vladimir, hindi na nakatikim pa ng mag-amang yun na paborito nila. Kinumpirma mong paborito nga nilang ubi cake na yun. Sa hindi ko naman tinanggi iha.
Napatayo ako. Kung ubi cake lang naman ang mapaglalapit ng Old Master Doralte sa akin, wala akong magagawa kung hindi makuha ito. Kailangan ko ma'am ng ilan pang detalye kung saan ako makakahanap ng kapatid ng nanay ni Vladimir. Saan ba? Determinado kong tanong. Iha, mabibigo ka lang. Tss, ang negative mo kaagad mami. Kinuha kong phone ko saka tinawagan ko si Romulo. Alamin mo kung nasaan ang kapatid na magiging mother-in-law ko sana. Talias POV. Nasa harapan ko ang doktora na tinalaga dati pa sa akin noon ni Vladimir, si Doktora Helen. Ngumiti ako dito dahil naghintay pa nga ito sa lumabas namin ni Vladimir sa sasakyan matapos ngang gumawa ng milagro si Vladimir. Pagmumukha ni Vladimir parang walang nangyari. Napakademonyo niya. Nahuli niya nakatitig ako sa kanya kaya lumapit siya sa akin at binulong ang bagay na mas lalong ikinakulo ng dugo ko sa kanya. Kulang ang suot mo. Yung panty ko, alam kong nasa kanya. Napakabastos mo. Lalong lumaki ang ngiti niya na mas lalong inaasar ako nito. Kailangan ko na talagang umalis. Hindi dahil sa pagpupulong ko, hindi ayoko malaman ni Vladimir ang sitwasyon ko. Ayokong kaawaan ako nito. Ang gusto ko lang sa natitira kong oras ang magkaroon ng tahimik na buhay. Kung ang tahimik na buhay ay kinakailangang wala si Vladimir sa paligid ko, gagawin ko. Nais kong bumalik sa kung sino ako noon, isang malayang babae. Mababaw ang kaligayahan at marunong maging masaya kung anong nasa paligid ko. Pinag-aaralan kong gusali at sa nakikita ko, may tsansa ako makatakas. Imposible kasing nakaalerto mga tauhan ni Vladimir na tatakas ako. Isa yun sa dati ako, yung marunong tumakas. Napangiti ako sa aking sarili. Yung panty ko, ibigay mo na sa akin. Magbabanyo ako. Lahad ko ng aking kamay kay Vladimir pero ang mga mata niya, walang intensyon na ibalik yun sa akin. Tumalikod na lamang ako at tinanong nga ang nurse kung saan ang banyo. Kahit si Vladimir hindi niya mapapansin na tatakas ako. Tinuro naman ng nurse saka dumating ang tauhan ng doktora na sinabing maayos na yung lab para nga isailalim ako sa medical examination. Hindi ako papayag. Magbabanyo muna ako. Hindi ko hinintay ang sagot nila. Dumiretso na ako sa itinuro ng nurse. Ayan na nga, muling masusubok ang pagtakas ko. Rebecca's POV. Isang maliit na bakery shop ang pinamamalakad ng uncle ni Vladimir. Napangiwi ako bigla. Isang social climber at gold digger at ang ina ni Vladimir para nga hindi napakawalan pa ang matandang Old Master Doralte. Tss, malandi din kagaya ni Talia na sa unang titig mo, akala mo napaka-inosente. Walang alam na lamangan ng kanyang kapwa. Tumunog ang phone ko. Si Mama ang caller. Nakarating na ba kayo ni Thomas dyan? Oo, nandito na kami sa harapan ng maliit nilang bakery. Pulubi naman pala talagang nanay ni Vladimir. Tss, kayang-kaya kong bilhin ang buong tindahan nila. Sakto lang, balita ko kasi isinugod na naman sa ospital ang Old Master Doralte. Wala namang malalang sakit, sadyang nagpapapansin lang kay Vladimir. Dapat na hindi si Talia ang dalhin ni Vladimir sa ospital, kung hindi ikaw Rebecca. Bumili ka ng marami para din kay Vladimir. Oh sure mami. Binaba ko ng tawag at binuksan ang pinto ng sasakyan. Tara na Thomas. Hindi ako lumingon kung sumunod sa akin si Thomas dahil wala naman siyang magagawa kung hindi sumunod sa akin. Kung hindi makakatikim na naman ito ng kalupitan ko. Pero natigilan ako. Hindi siya nakasunod sa akin. Walang sumusunod sa akin. Malilintikan talaga siya sa akin. Ngunit pagdating ko sa may sasakyan, wala na siya. Punyetang batang yun. Sana naman ba siya sumuot? Talias POV. Nagtagumpay nga ako makatakas at ibinaba na ako ng taxi sa aking tindahan. Pero hindi ko nagustuhan kung sino ang nakabang sa akin. Mga tauhan ni Vladimir at isang malakas na palakpak at malulutong na tawa ng demonyo. Hanggang ngayon, magaling ka pa rin talagang tumakas. Sinabi ko naman sa iyo hindi ba na meron ako mahalagang pagpupulong ngayon. Konting respeto, maliit lang ang negosyo ko pero kung mananatili kang ganito Vladimir, talagang ako nang maghahanda ng divorce papers natin. Huwag mo kong iniirita. Hindi nawala sa pisngi niya ngisi nitong puno ng pang-iinsulto. Palaban, huwag kang masyadong palaban sa akin Talia dahil wala yung pupuntahan. Ano naman kung iniirita kita? Ako na itong nagbibigay ng oras sa iyo dahil concern ako sa kalusugan mo. Ako pa yung parang masama. Hindi ko kailangan magpa-examine. Sa kasalamat kung concern ka nga, kung hindi mo alam kung saan pupuntang relasyon nating dalawa, ayun, maghiwalay na lang tayo. Tinitigan niya ako ng madiin pero walang bakas sa kanyang mga mata na siniseryoso niyang sinasabi ko. Hanggang sa tumunog ang phone niya at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha
na tila ba bigla siyang nag-alala kung ano man ang naririnig niya sa kabilang linya. Pupunta na kami dyan. Diretsong binaba niyang tawag. Hahablutin sana niyang kamay ko nang iniwasan ko ito. Narinig mo sinabi ko, may mahalagang pagpupulong na magaganap sa maliit kong negosyo. Kaya kung maaari Vladimir, wala akong oras para kaladkarin mo ko kung saan-saan. Ang old Masa Doralte sinugod na naman sa ospital. Malungkot ang tono ng boses niya. Nagulat din ako ngunit hindi ko pinakita sa kanya. Napabuntong hininga siya at bahagyang napakamot sa leeg. Napatango sa akin. Sige, mahalaga nga siguro ang pagpupulong na yan. Good luck, Talia. Suko niya. At ito ang unang pagkakataon na sumuko siya pagdating sa akin. Kaagad niya sinanyasan ng mga tauhan niya at dumiretso ito sa sasakyan. Saka umalis na wala ngang paligoy-ligoy. Ako naman nakatulala lang sa kalsada at hindi ko namalay na pagdating ni Gwen at Kuya Simon. Sino tinitingnan mo dyan, Talia? Nagising ako. Wala, sorry ko ngayon lang ako. Kanina ka pa nga namin kinakausap yung mga investor at sinabi sa akin ng isang empleyada na nandito daw kaninang isang lalaking dapat kailangan mo ng layuan, hindi ba? Si Doktora Gwen. At bilang sagot ko sa kanya, ngumiti na lamang ako. Tara na, ani ni Kuya Simon na parang naiinis. Pero habang nasa pagpupulong kami, hindi ako mapakali. Yung mukha kanina ni Vladimir, kung gano'n ang pag-aalala niya sa kanyang ama, ibiglang sabihin seryoso siya. Kaya naghanap ako ng tiyempo na matakasan ng pagpupulong. So far naman kasi maayos na inalalayan ako ni Kuya Simon at Doktora Gwen. Saka yung mga tauhan na kinuha nila sa tinatayo kong negosyo, ay tipong sinala nila ng maigi kung may maitutulong ba ang mga ito sa pagpapalago ng negosyo ko. Hindi lang talaga ako mapakali. Gusto kong sampalin ang sarili ko. Sabihin sa sarili ko na hayaan si Vladimir, wag na itong pansinin. Pero may kung ano sa akin para hindi ako kumalma. Nakahanap ng ako ng tiyempo. Hanggang sa namalayan ko na lang nasa loob na nga ako ng taxi at tinatawagan ko si Secretary Philip. Sinagot naman ito. Medyo nga nagulat sa pagtawag ko. Saang ospital din nalang Old Masa Doralte at kamusta bang kalagayan? Sinabi ni Secretary Philip kung saang ospital. Hindi na ako magsisinungaling Madam Doralte dahil nainis nga din si Master Vladimir. Maayos ang kalagayan ng Old Masa Doralte, sadya lang naghahanap ng atensyon ng kanyang anak. Hinahanap din niya kayo pero sinabi ni Master Vladimir na abala kayo sa maliit niyong negosyo. Maliit? Tsak pinagtatawanan ako ni Vladimir at Old Masa Doralte sa kagustuhan kong ito. Pero kung hinahanap ako ng Old Master Doralte, hindi ko ipagkakaitang oras na hinihingi nito sa kabila ng mga lihim na tulong na natatanggap ko sa kanya noon. Sa kahit anong paraan basta makatulong lang sa akin, ginagawa nito. Pupunta ako dyan at para mawalang init ng ulo ng boss mo, ibibili ko sila ng paborito nilang ubi cake. Pagkatapos ng tawag, sinabi ko sa taxi driver ang pagbabago ng ruta namin. Pero yung tablet kong dala, si Kuya Simon, pinaulanan ako ng mga dokumento na kailangan kong basahin at alamin ng mga nilalaman noon. Ganito bang ginagawa ni Vladimir? Maliit pa lang ang negosyo ko. Ganito nang kinakaharap kong mga dokumento? Paano pa kaya si Vladimir? Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi ko namalay na malapit na pala kami nang biglang napapareno ang taxi driver. Isang bata kasi biglang tumawid ng kalsada at muntika na itong mabundol. Lumabas ako ng taxi at sabay namin tinulungan ng taxi driver ang bata. Pero hindi ko inasahan ang batang ito ay pamilyar sa akin. Si Thomas, ang anak ni Ate Rebecca at Vladimir. Thomas? Nagulat ang bata nang banggitin kong pangalan niya. Namumuang luha sa kanyang mga mata ay dahil sa aksidente sanang mangyayari. Pero hindi siya umiyak. Nakikita ko na kagaya ni Vladimir. Matapang ang batang ito. Ngumiti ako sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Nasaktan ka ba? Umiling ito. Pero ang ikinagulat ko, bigla ako nitong niyakap. Yakap na minithi ko sanang maramdaman ko din sa aking anak. Sa nangyari ako mapapaluha dito. Pero pinigilan kong aking sarili. Napalingon ako sa paligid kung may kasama ba ito. O kahit mga tauhan na nagbabantay dito. Pero wala. Nasaan ang mga kasama mo? Tanong ko sa kanya habang nakayakap siya sa akin at tinatapi ko ang likuran nito. Saka binuhat ko siya. Manong, hanggang dito na lang po ako. Heto po ang bayad. Medyo nahihirapan akong makuha ang aking wallet sa huli na bayaran ko si Manong. Naupo kami ni Thomas sa may bench. May kasama ka ba, baby? Napatango ito sa akin. Oo nga naman, imposible na mag-isa lang siya. Nasaan ang kasama mo? Ang tanong na yun na parang hindi niya alam kung anong isasagot. Nakikita ko sa kanya, parang nawawala siya at nawalay kung sino man ang kasama niya. Huminga ako. Napakaswerte mo't hindi mo na kailangang matakot. Nandito na si Auntie Talia.
Ihahatid kita sa inyo. Umangat na paningin niya sa akin. Nakikiusap ang kanyang mga mata na parang gusto pa niyang manatiling kasama ako. Maglakad-lakad. Mag-aalala kasi ng hustong mga magulang mo sa'yo, baby. Kaya kailangan na muna kitang iuwi sa kanila. At sa tingin ko, kanina pa siyang pinaghahanap ng mga tauhan ng Doralte at tauhan din ni Ate Rebecca. Since siya nga nag-iisang biological daughter na mag-asawang Buenavista. Tatawagan ko lang ang daddy mo, ha? Ngiti ko sa kanya. Kanina pa kasi kami dito sa bench. Naghihintay na may sumundo sa kanya pero walang dumarating. Tinawagan ko naman si Vladimir, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag ko. Pati sa Secretary Philip, abalang linya nito, hindi ko siya matawagan. Ayos lang ba na isama ko si Thomas o kailangan ko nang iuwi ito dahil baka may misunderstanding na mangyari? Sa ngayon parang kailangan ko muna siyang iuwi. Magiging isang ina din sana ako at naramdaman kong pait na mawalay sa akin ang anak ko. Paano pa kaya si Ate Rebecca? May kasabihan na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, ibig lang sabihin, kabutihan pa rin ang pairalin. Sa panahon ngayon, nangangailangan ng mundong ito ng kabutihan. Saka bakit ko naman gagawan ng masama ang napaka-cute na baby ni Vladimir? Ang away ng mga matatanda ay hindi dapat nadadamay ang mga inosente kagaya ni Thomas. Pero, bakit ang baby ko dinamay nila? Napabuntong hininga na lamang ako. Tara Thomas, ihahatid kita. Nakatira pa ba kayo ni Mami sa Montejo Mansion? Napatango naman ng bata. Lumiwanag ang kanyang mga mata sa ideya ko dahil kanina natatakot din siya. Muli akong napapara ng taxi at dahil nga pagod ang mga mata ko sa kakabasa ng dokumento, hindi ko na malayang nakatulog ako. Rebecca's POV. Nahanap mo na ba si Thomas? Naman Madam Rebecca, ako pa? Ngunit kasama niya ngayon si Talia, ang kanyang tunay na ina. Saka humalakhak sa kabilang linya si Romulo. Nakakairita pero sa sinabi niya, bigla ko nagkaroon ng idea. Sana sila papunta ngayon. Pumara na si Talia ng taxi. Sa tingin ko iuwi niyang bata sa kanyang ama. May plano ako. At sumilay sa aking labi ang ngiti. Dukutin mo si Thomas at tsak masisira ng tuluyan ang pangalan ni Talia. Sure ka na ba dyan, Madam Rebecca? Kailan pa ako nagdalawang isip? Saka siguraduhin mong hindi ka makikilala ni Talia. Malinis sa trabaho, Romulo. Malinis. Talia's POV. Talia, gumising ka. Ano ba Vladimir? Bitawan mo ko. Isang sigaw na pamilyar na boses ang naririnig ko sa aking paligid upang dahan-dahan kong maimulat ang aking mga mata hanggang sa sumugod bigla sa akin si Ate Rebecca. Binuksan ang pinto ng taxi, ang kanyang pisngi luhaan at umiiyak ng husto. Ako, biglang nadurog ang puso ko kung ano man ang pinaghihinagpisan ni Ate Rebecca. Bangungot ba ito? Bakit umiiyak si Ate Rebecca? Talia naman! Sabihin mo sa akin kung nasaan si Thomas. Please ibalik mo siya sa akin, ang anak ko. Tuluyan nang humagulhol sa iyak si Rebecca. Talia, bakit napakasama mo? Alam kong galit na galit ka sa akin pero inosenteng anak ko sa away nating dalawa. Paano mo ito nagawa sa isang inosenteng bata na wala man lang kalaban-laban sa'yo? Teka lang, ano to? Hindi ako nananaginip. Totoo itong nangyayari at ang mga sinabi ni Ate Rebecca ay ang mga salitang dapat ako nagsasabi noon sa kanya. Nakapalibot sa akin ang ilang tauhan ng pamilyang Doralte at Buenavista. Parang isang kriminal na wala nga akong matatakasan. Ano bang pinagsasabi ni Ate Rebecca? Talia, sabihin mo sa akin, saan mo itinago si Thomas? Please lang, Talia. Maawa ka sa akin at sa bata. Kahit sa baby ko na lang, Talia. Naguguluhan ako. Pero kaagad na bumalik sa aking isipan na kasama ko nga si Thomas kanina. Bala ko siyang iuwi sa Montejo Mansion. Pero bakit nandito ako ngayon sa harapan ng gusali kung nasaan ang condo unit ko? Bigla ako nanlamig. Ano namang bang gulo ang nais na mangyari ngayon ni Ate Rebecca? Ang pagbintangan ako na may ginawa akong masama sa anak niya? Talia, ang malamig at makisig na boses na yun, tumingala ako sa likuran ni Ate Rebecca at nakatayo nga si Vladimir. Hindi kagaya kaninang mga mata niya ngayon, nandidilim at nagpipigil. Sana walang katotohanan ang sinasabi ni Rebecca sa akin. Pero kaagad na inagaw ang atensyon naming lahat ang pag-alingaw-ngaw ng iyak ni Ate Rebecca. Talia, nagmamakaawa ko sa iyo. Wala na akong hihilingin pa. Please lang sa pagkakataon na ito, wag mo sasaktan ang anak ko. Ang nais ko lang ibalik mo sa amin si Thomas. Papakiusapan ko si Vladimir na maging mabait sa iyo basta ibalik mo si Thomas. Wag mo itong gawin sa anak ko. Wag mong pahirapan ang batang napaka-inosente sa away nating dalawa. Talia, please lang.
Kuha niya ng kamay ko ngunit inilayo ko ito. Kaya naman bigla sanang luluhod si Rebecca na pinigilan ko siya. Para saan ang gagawin mo? Tumigil ka? Sabay titig din ako sa mga mata ni Vladimir. Nakita ko si Thomas na pupunta ako sa bakery ni Uncle Ali. Naghintay kami sa gilid ng kalsada at nagbabaka sakaling may naghahanap kay Thomas. Pero walang dumating. Tumawag din ako ng ilang beses sa iyo Vladimir at kay Secretary Philip. Ngunit walang sumasagot sa inyong dalawa. Kaya nagdesisyon ako na dalhin na samahan si Thomas pabalik sa Montejo Mansion. Kasama ko siya kanina. Ngunit nakatulog ako. Hindi ko na alam ang nangyari. Si Manong, yung driver taxi, nasaan? Talia, napakasinungaling mo. Pinunod namin yung CCTV footage. Hindi nawawala si Thomas. Napanood namin ni Vladimir ang footage. At kinuha mo siya. Sabi mo sa akin saan mo siya dinala. Ang anak ko ibalik mo sa akin. Huwag mo kong saktan ng ganito Talia. Anong ginawa ko sa iyo para gawin mo ito sa akin? Hiyaw na malakas ni Ate Rebecca na parang durog na durog ng kanyang puso. Mali ito, nilalagi na naman ako ni Ate Rebecca sa alanganin. Isa na naman itong palabas. Palabas na sa paningin ni Vladimir, ako yung masama na naman. Napakagaling ni Ate Rebecca. Kampante ako na maayos lang si Thomas dahil wala naman sigurong gagawing masama si Ate Rebecca sa kanyang anak, hindi ba? Ako lang itong nilalagay ni Ate Rebecca sa alanganin. Ngunit kalmado pa rin ako. Kaya nga nawawala na si Ines ang best actress kung nasa pelikula nga kami. Umangat ang paningin ko ulit kay Vladimir at sana naman maayos ko siyang makausap. Total na panood niyo naman ang footage. Sigurado akong alam niyo na bala kung dalhin sa Montejo Mansion si Thomas. Ang kaso, nakatulog ako. Ngunit kung kagagawan ito ni Ate Rebecca para guluhin ang pananahimik ko at ako pa ngayon ang pinagbibintangan niyo dumukot kay Thomas, di wow? Ako nang ang gagawa ng mabuti dahil sa kapabayaan mo Ate Rebecca. Ako pa ito may ginawang masama sa pamangkin ko? Nakakaloka naman. Yung driver, nasan siya? Talia, minsan mo na akong pinagbantaan na sasaktan mo ko't lalo na si Thomas. Biglang bulyaw ni Rebecca sa akin. Talaga bang magagawa kong bagay na yan? Seryoso ka ba yan Ate Rebecca? Ikaw ang may chance ang maging ganyan, lalo sa sarili mong anak, hindi ba? Talia! Galit na galit sa akin si Ate Rebecca. Kumilos na ako upang lumabas sa taxi ngunit tuluyan ang lumuhod sa harapan ko si Ate Rebecca. Napaka-iskandalosa talaga ng babaeng ito't dadamayin pa talaga niya ako sa kahihiyan. Vladimir, wala sa akin si Thomas. Yung kabit mo, kailangan na ata niya magpatingin sa psychiatrist. Wala akong alam sa ginawa niya, pero nangangamba ko para sa anak niyong dalawa. Kawawa naman para si Ate Rebecca maging ina. Anong pinagsasabi mo, Talia? Gigil na gigil si Ate Rebecca habang nakaluhod sa harapan ko. Talia, alang-alang sa pagiging magkapatid natin, nagmamakaawa ako sa iyo. Ibalik mo na sa akin si Thomas. Parang awa mo na. Hanapin yung driver ng taxi na to. Siya ang makakapagturo kung nasaan si Thomas. At sana nga Ate Rebecca, wala kang kinalaman sa pagdukot ng sarili mong anak. Ginagawa mo lang ito para sirain ako. Nananahimik ako Ate Rebecca. Dapat sana hinayaan ko na lang maligaw at mawala si Thomas. Ako pa kasi itong nagiging masama ngayon. Saka tinitigan ko ng madiin si Ate Rebecca. Kabit mo Vladimir, baka masugatan ng tuhod. Magaling pa naman siyang umarte. Ang profesyon niya, dapat ay maging artista kaysa maging doktor. Dahil sa tingin ko siya ang nangangailangan ng doktor ngayon. Talia, napakasama mo. Kailan pa ako naging mas masama sa'yo? Lingon ko kay Ate Rebecca. At tuluyan na akong tumalikod. Alam kong wala silang ebidensya para sabihin na ako ang dumukot ng anak nila. Sadyang kasama lang ako ni Thomas. Dahil kung ako dumukot sa anak nila, bakit ako mangangahas na makatulog sa taxi? Ngunit natigilan ako. Naunawaan ko na. Paimbestigahan mo yung taxi Vladimir. Hindi naman ako madaling makatulog sa loob ng sasakyan. Kakaibang amoy, kaya sigurado sinadya ng driver na makatulog ako. Kahit si Thomas nauna pa siyang makatulog sa akin. Saka lumingon ako ng bahagya at kita ko kay Rebecca na nainis siya kay Vladimir dahil hindi nga ito naniniwala ako ang may kagagawa nitong kalokohan. Papasok na sana ako sa pintuan ng gusali nang biglang hinarang ako ng mga tauhan ni Vladimir. Talia, ano ito? Hayop ka? Ibalik mo sa akin ang baby ko! Napalingon ako at hawak ni Vladimir ang isang phone. Hinanap ko nga ang phone ko sa aking bag pero wala ito. Talia! Bahagya nang sumugod sa akin si Ate Rebecca at nadapa ito sa kalagitnaan nang lumudin ang mukha ni Vladimir. Tuluyan na sindihan ang galit niyang mata. Hindi lang kasi oras ang nasasayang sa pinapakitang palabas ni Ate Rebecca kung hindi ang emosyon namin. Curious ako kung ano nga bang natanggap ng phone ko, kung bakit bigla na nga nagbagong aura sa akin ni Vladimir. Inalalay ni Vladimir si Ate Rebecca ang makatayo,
Ngunit iniwan ka agad ito sa kanyang tauhan at humakbang papalapit sa akin. Ipinakitang screen ng phone ko. Yung kakuntsaba mo, Talia, may mensahe sa'yo. Buksan mo. Notif lang kasi ang nabasa namin, bitin masyado, para maging baliwang lahat at hindi natin paghinalaan na ikaw ang nagpadukot ng anak ko. Kinuha kong phone ko at binuksan ko nga ito gamit ng aking tab mark. Ngunit nagulat ako dahil bakit nakakuha ako ng mensahe sa hindi ko naman kakilala. Saka dinamay nila ako sa kalokohan na ito. Hinablot ni Vladimir ang phone ko at binasa ng tuluyan ang mensahe. Nanggigigil ang mga kamay niya nang mabasa ito. Saka tinitigan ako. Talia, bakit gusto mo pang makipagtalo? Makikipagtalo ka pa rin ba kahit huling-huli ka na? Hindi ko alam kung... Ayan na, Talia! Bulyaw bigla ni Vladimir sa akin. Ang nilalaman ng mensahe? Boss, ayaw makinig sa akin ng bata kaya binugbog ko na. Hindi na siya makapag-iingay ngayon. Wala nang malay. Ayos lang ba yan, boss? Para hindi siya mahirapan at masaktan ng husto. Nakakairita na kasi ang iyak niya. Nga pala, boss, kailan mo ba makukuha yung pera sa asawa at kapatid niyo? Para na rin makuha na itong bata. Hindi, wala akong kinalaman tungkol dyan. Talia, pambihira ka talaga. Magagawa mo to? Kung kailangan mo ng pera, sana sinabi mo sa akin. Willing naman ako makipagsosyo sa basura mong negosyo. Sigaw sa akin ni Vladimir na merong panunuyanga sa mga binitawan niyang salita. Masakit, sobrang sakit. Dahil lahat ang tinatayo kong negosyo ngayon, yun na lang ang natitira kong pagkatao na sinusubukan kong ang ibangon. Tapos makukuha ko pa sa lalaking ito ay panlalait at panliliit. Vladimir, ewan ko kung maniniwala ka sa akin. Nasa sayo pa rin kung maniniwala ka o hindi. Ngunit hindi ko kilalang taong to. Kung sino man ang nagpadala ng mensaheng ito, tsak nais lang nila akong sirain. Hindi ko kinuha ang anak mo. Hindi ko yun magagawa. Hindi ko na malayan ang kalangitan pala'y kanina pang madilim. Kaya nang biglang umulan at tuluyan kaming nabasa ni Vladimir. Oo, si Vladimir lang nakikita ko ngayon. Talaga bang sa pagkakataon na ito, madadala pa rin siya sa labas ng ipinapakita ni Ate Rebecca ngayon sa amin? Mapapastanding ovation ka na nga lang lahat dahil sa galing ni Rebecca sa pag-arte niya. Saka magaling din siyang direktor. Sinasabi mo ba sa akin na sinisiraan ka na naman ni Rebecca? Gawa-gawa niya ito? Ginagamit niyang buhay ng anak ko para sirain ka niya ng paulit-ulit? Bakit hindi? Sinabi ko naman sa hindi ba? Hiwalayan mo na ako para matigil ng kalokohan ni Ate Rebecca. Gigil kong tugon sa kanya. Ayoko na ng ganito. Sana pagkatapos nitong problemang ginawa naman ni Rebecca, pwede ba ibigay mo na sa akin ng divorce paper? Magsama na kayo ni Rebecca. Tama na! Ngumisi bigla si Vladimir. Kahit nga basang-basa na kaming dalawa, nanatili pa rin matigas ang postura. Talia, sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa ating dalawa. Saka kapag hindi mo nilabas ang anak ko, sisiguraduhin ko na makakasama mo na yung namatay mong anak na bastardo. Pandidilat niya ng mga mata at tuluyan siyang tumalikod sa akin habang ako nakatitig sa kanila ni Ate Rebecca na nagtatalo pa. Kinaladkad ni Vladimir si Ate Rebecca papasok sa sasakyan kahit ayaw pa nito. Sa katuluyan na silang umalis. Nanlalamig ako ng husto. Bakit ganito pa kakomplikado ang buhay natin, Vladimir? Ano kayang gagawin ni Talia para mahanap si Thomas? Mabawi pa kaya nila ng ligtas ang bata? Maging dahilan kayang nangyari para muling madagdagan na naman ang tagumpay ni Rebecca? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.